Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Si Bob ay gulat din ang hitsura ni Colt. Hindi nito inakalang walang pakialam na tinanggihan ni Tanya ang kanyang anak. Huminga ng malalim si Tanya at lumingon kay Bob. Seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Papa, sabi ko naman, ayaw ko pang magpakasal. Gusto kitang tulungan sa pag-aayos ng negosyo. Isa pa, hindi ko type si Jonas. Tanya. Nataranta si Jonas at mabilis nitong ipinaliwanag ang sarili. Alam kong mayroon kang mga opinyon tungkol sa akin, pero kailangan mo lamang itong sabihin, magbabago ako. Pinapangako kong magiging mabuti ako sa iyo habang buhay. Hindi sumagot si Tanya. Haha. Tumawa at tiningnan ni Colt si Tanya. Bata ka pa, Tanya. Maganda ang pagkakaroon ng sariling mga opinyon, pero kailangan mong maintindihan na totoo ang mga nararamdaman si Jonas para sayo. Alam kong gusto mong tumulong sa negosyo ng inyong pamilya, pero magiging nakakapagod yon para sa isang babae. Hindi ba't magiging mas mabuti kung mayroong tutulong sayo kapag kinasal ka kay Jonas? Isa pa, magkakaroon ka ng suporta mula sa pamilya Doko kapag nagsanib na ang ating mga pamilya dahil sa kasal. Mula roon ay lalago ang negosyo ng pamilya Snyder. Kinagat ng mariin ni Tanya ang kanyang labi, at hindi ito sumagot. Wala ring mababasang ekspresyon sa kanyang mukha, pero hindi ito nagpakita ng senyales ng pagsang-ayon. Tanya! Labis na hindi mapakali si Jonas at gusto nitong magsalita ng kahit ano. Sir! Lumapit sa kanila ang isang katulong. Nandito po ang isang lalaking may pangalang Daryl Darby. Inimbita ko siya para pumasok. Daryl Darby. Hindi lang si Colt, pero pati si Bob ay nagulat din nang marinig nito ang pangalang iyon. Si Daryl Darby, ang taong mayroong magandang reputasyon sa siyam na kontinente, ay personal na binibisita ang Snyder residence. Sa parehong sandali ay hindi nila sigurado dahil maraming tao ang nagkukunwaring si Daryl para lokohin ang mga tao sa iba't ibang lugar sa nakalipas na ilang taon. Maaaring isa na namang con artist ang taong nasa pintuan. Nabuhayan sa saya ang mukha ni Tanya dahil saktong naroon ang kanyang idolo at mailalayo siya nito mula sa awkward na sitwasyon. Hi P! Natauhan sa pagkagulat si Jonas at sumabog ang galit nito. Iyan na naman ang mahirap na con artist. May lakas talaga siya ng loob, napakatapang niya para magpunta rito sa Snyder residence. Tumaas ang pagkamuhing naramdaman nito nang marinig niya ang pangalan ng lalaki dahil sa pagpaparusang ginawa nito sa kanya kagabi at nilagyan pa siya nito ng pasa sa mukha. Mas lalo siyang nagalit kapag iniisip niya ang tungkol doon. Tinuro nito ang katulong at sumigaw. Alam mo ba kung ilang con artist na ang nagkunwari bilang si Daryl Darby sa nakalipas na mga taon? Paano mo siya pinapasok ng ganoon na lang? Ganito mo ba ginagawa ang trabaho mo? Nagig hindi mapakali at kinabahan ang katulong. Sir, mayroong Snyder emblem ang lalaking iyon. Hindi ko na siya pinaghintay. Ano? Tumigil ang isip ni Jonas at hindi na ito makapag-isip ng maayos. Nasa kanya ang jade na ornamento ni Tanya. Gulat pa rin si Jonas nang marinig nila ang mahihinang yapak ng paa. Naglakad papuntang hall ang isang lalaki at isang babae. Mukhang gwapo at matalino ang lalaki, mayroon itong kakaibang aura, habang mukhang malamig naman ang babae, pero maganda ito. Hindi maikukumpara ang gandang mayroon ito. Iyon ay sina Daryl at Gonggong. Sa isang tingin lamang ay napansin ni Jonas ang jade na ornamento ni Tanya na ansa kamay ni Daryl. Nanginig ang katawan nito dahil sa selos at pagkamuhi. Heirloom ng pamilya Snyder ang jade ornament na iyon. Palaging yung suot ni Tanya mula noong bata pa ang babae, at labis niya itong pinapahalagahan. Hindi siya kailanman nagkaroon ng tsansang hawakan yon o makita man lang ng maayos. Pero pinili ni Tanya na ibigay ito sa batang iyon bilang isang emblem. Isa lamang siyang con artist. Paano niya nagawang makuha yon? Bumalik na sa wisyo si Bob. Tiningnan niya si Daryl mula ulo hanggang paa. Ikaw siguro si Daryl Darby, ang Secmaster ng Elysium Gate at Emperor of Westrington. Ang mga mata niya ay puno ng suspicion habang sinasabi niya ito dahil nakasuot si Daryl ng sobrang common na damit. Hindi siya mukhang hotshot na sikat sa 9 cities.
Inayos din nila Colt at ng mga tagasunod ng Snyder family ang kanilang mga tingin kay Daryl kaagad. Marami sa kanila ang attracted kay Gonggong, lalo na ang mga lalaki. Nakatingin sila sa kanya. Ang ganda. Sobrang ganda niya. Hindi sila makapaniwala na may ganito ka-perfect na babae. Mukha siyang babae na bumaba mula sa langit. Sa ilalim ng tingin ng madla, ngumiti si Daryl habang nakikipag-handshake kay Bob. Ikaw siguro si Mr. Snyder, ang tatay ni Tanya. Tama ka, ako si Daryl Darby. Pasensya na kung pumunta ako sa lugar nyo at nang himasok. Pasikretong inoobserbahan ni Daryl si Colt nung sinabi niya ang mga salitang ito. Nasisense niya na may malakas na internal energy si Colt. Ito ay level 5 Martial King katulad niya. Naglakad si Jonas papunta kay Daryl ng may malalaking hakbang at nang hahamak na ekspresyon. Brat, ang lakas naman ng loob mo na dalhin ang kawalang hiyaan mo sa Snyder Residence. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Alam mo ba ang consequences kapag sinubukan mong mang-scam ng tao dito? Puno ng pagkamuhi ang tingin niya kay Daryl. Ito ay dahil nabugbog siya kagabi nung sinubukan niyang turuan ng leksyon si Daryl. Hindi siya usually akto ng ganito sa harap ni Daryl dahil mukhang sobrang lakas ni Daryl. Pero, naging sobrang egotistical at fearless niya dahil nandito ang tatay niya. Natawa si Daryl at di siya pinansin. Napaismid si Jonas, pakiramdam niya ay guilty siya. Humarap siya sa madla at sinigaw, itong brat na to ay nagsasabi ng mga kasinungalingan. Inaako niya na siya si Daryl Darby, at hindi lang yun, sinabi niya rin na nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa Rama para mag-request ng ilang tao mula sa Doko family para bantayan ang Chaotic Mountain Range. Humarap siya kay Colt at nagpatuloy, Papa, huwag mo siyang pagkatiwalaan. Ang Rama na pumunta sa bahay natin mga ilang araw lang ang nakalipas ay kakaiba. Ang mga sinabi niya tungkol sa Wild Deserted Secret Region at Rakasa Tribe ay puro kasinungalingan. Ang brat na ito ay kasama niya, silang dalawa, ay parehas na masasamang tao. Hush! Pagkarinig ni Colt sa akusasyon ng anak, napaskint siya ng mata at tinitigan si Daryl mula ulo hanggang paa, palaban ang ekspresyon nito. Bumisita ang Rama sa Doko family mga ilang araw lang ang nakalipas para pag-usapan ang tungkol sa sitwasyon ng Chaotic Mountain Range, pero iniisip ni Colt na walang kwenta ang mga sinasabi nito dahil hindi nito nabanggit ang well-deserted secret region sa kabilang side ng Chaotic Mountain Range based sa ancient books ng family collection nila. Para sa Raksasa Tribe, kailanman ay hindi nila narinig ito. Pinaalis ni Colt ang Rama kaagad pagkatapos nun. Your Excellency! Si Bob na nanahimik ay tumingin kay Daryl habang nakangiti. Sinabi mo na ikaw si Daryl Darby, kaya mo bang patunayan ito? Hindi nakapagpigil si Tanya na sumabat. Papa, siya talaga ito. Kaya ko itong patunayan. Pagkatapos, naglakad siya kay Daryl ng may adoration at eagerness sa mukha. Daryl, ipakita mo sa kanila ang golden mask mo. Siya lang ang kaisa-isang tao na may golden mask na nagpapakita ng status niya bilang sect master ng Elysium Gate. Titigil ang lahat sa paghihinala sa kanya kapag nakita nila ito. Naghum si Daryl bilang acknowledgement at tumango bago ilabas ang mask. Ang lahat ay kaagad na patingin sa mask, hindi sila makapaniwala. Ang golden mask ng sect master ng Elysium Gate. Siya ba talaga si Daryl Darby? Haha! Hindi mapigilan ni Jonas na tumawa. Nag-usap-usap din ang madla. Itinuro niya ang mask sa kamay ni Daryl. Brat, mukhang kailangan kita purihin. Ang mask na yan ay mukhang totoo talaga. Hayaan mong sabihin ko sa'yo na sobrang dami nang nagpakilala bilang Daryl Darby at marami na ring fake na masks katulad nito. Maniniwala ka ba sa'kin kung sasabihin ko na kaya kong gumawa ng katulad niyan sa loob ng kalahating oras sa factory ng Snyder family? Karamihan sa mga tao sa kwarto ay tumawa. Napasimangot si Daryl at mukhang di natutuwa. Baliw ba siya? Pinag-iinitan niya ba ako dahil naging close ako kay Tanya? Wala naman akong masamang loob sa kanya. Jonas Doko. Sobrang galit si Tanya. Pwede pang tigilan mo na ang pakikialam. Siya ay si Daryl Darby kaya bakit mo siya inaakusahan na fake? Tsaka, nakalimutan mo ba kung sino ang sumagip sa atin nung nadakip tayo sa Green Dragon City sa Westrington? Naiinis siya na kinakakalaban ni Jonas ang lalaking tumulong sa kanya. Dagdag pa rito, gusto nito na pakasalan siya. Ako ay
Nautal si Jonas sa hiya at sinabi, nakilala natin ang isang mabait na official sa Green Dragon City Gate. Anong kinalaman nito sa kanya? Your Excellency. Lumapit si Daryl at ngumiti kay Colt, ikaw siguro ang head ng Doko family. Kung totoo man o hindi na ako si Daryl Darby, ang sitwasyon sa Chaotic Mountain Range ay hindi na ipagpaliban. Magiging malala ang consequences kapag nakalagpas ang Raksasa tribe doon. Ang insidenteng ito ay kailangan ang 9 cities ng mainland na magsama-sama kaya umaasa ako na siseryosohin niyo ito at magpadala ng tao para tulungan na protektahan ang Chaotic Mountain Range para pigilan ito na mangyari. Mukhang sincere si Daryl habang ipinapaliwanag ito. Natawa si Colt at casual na sumagot, mula sa pagkakaalam ko walang kahit anong records ng Raksasa tribe na nasa 9 cities sila ng mainland sa loob ng 100,000 taon. Isang joke kung pagsasama-samahin ng 9 cities, ang mga tao nila nang dahil lang sa kaunting salita ng isang rama. Nakatingin siya kay Daryl ng seryoso habang patuloy na nagsasalita, naniniwala ako na ang isang ace na kilala sa 9 cities na si Daryl Darby ay hindi kaagad magtitiwala sa ganitong usapan, sa huli kasi, ang dami na niyang napagdaanan. Nakaramdam ng mixed emotions si Daryl nung narinig niya ito. Ang Doko family ay mayayabang. Kahit si Jonas Doko ay ganito, pati na rin si Colt Doko. Like father, like son nga. Sasagot na sana si Daryl pero napigilan siya ni Bob. Tama na yan. Tumingin si Bob kay Daryl at tumawa. Ang mga sinabi ng head ng Doko ay malinaw at sigurado akong naiintindihan niyo ito. Gusto ko sanang pakiusapan na umalis kayo pero ayokong gawing pangit ang mga bagay-bagay sa harap ni Tanya, basta itigil niyo na ang pag-uusap tungkol sa Chaotic Mountain Range. Hindi niya pinansin si Daryl pagkatapos niya sabihin ito. Papa! Nagpanik si Tanya. Gusto niyang magsalita on behalf ni Daryl. Pero, hindi niya alam kung saan magsisimula nung napansin niya ang dignified na expression. Nawalan ng pag-asa si Daryl nung mga oras na yon. Naintindihan na niya ang paghihirap ng Rama, hindi madali na kumbinsihin sila. Sobrang natuwa si Jonas nung nakita niya na nawawalan na ng pag-asa as Daryl. Sinabi ko naman sa'yo na ito pa lang ang simula, dahil sinubukan mo akong kalabanin. Mas marami pa ang paparating. Pinaplano niya na i-criticize si Daryl sa harap ng tatay niya kapag nagkaroon siya ng chance. Umaasa kasi siya na ang tatay niya mismo ang magtuturo ng leksyon kay Daryl. Tanya! Nakangiting tumingin si Colt kay Tanya. Bumalik tayo sa topic natin. Hindi kita pipilitin dahil ayaw mo namang magpakasal ngayon. Hindi rin naman problema sa akin na mapostpone ang kasal ng 2 pang taon. Para naman sa collaboration, kasama ang Dragon Tech, nagpadala na ako ng mga tao ko para magpadala ng mensahe at nakakasigurado ako na rerespetuhin ako ng may-ari. Si Colt ay na-involved na sa community ng matagal at magaling sa social connections. Napagdesisyonan niyang wag i-push si Tanya nung napansin niya ang ayaw nito kay Jonas. Sa halip, pinili niya tuloy na mag-focus na para bang binigyan niya ng pabor si Tanya bilang business. Klaro na malaki ang utang na loob sa kanya ng Snyder family kapag tinulungan niya ang mga ito sa collaboration nila sa Dragon Tech, dahil sobrang desperado na ng mga ito. Hihingi niya ulit ang kamay nito kapag tama na ang oras. Sigurado din siyang kakausapin ni Bob si Tanya tungkol dito bilang on behalf ni Jonas, kahit na ayaw nitong magpakasal dito. Well, napakagatlabi si Tanya. Ang tagal niyang nag-isip bago niya sinabi ng mahina, Uncle, ako na ang gagawa nito. Ayoko nang maabala ka. Hindi siya tanga. Kailangan niya tanggihan ang alok nitong tulong dahil alam niyang hindi na siya magkakaroon ng lakas ng loob na tanggihan ang next proposal ni Jonas kapag tatanggapin niya ang tulong ni Colt. Ngumiti si Colt nang hindi umiimik. Tanya! Hindi na mapigilan ni Bob na tumahimik. Nagsalubong ang mga kilay nito habang pinapagalitan siya, bakit mo tinatanggihan ang tulong ng uncle mo? Umaakto si Bob na wala siyang pakialam sa collaboration, kasama ang Dragon Touch pero nagpapanik na talaga siya. Tinatago niya lang ito dahil sa status niya. Exactly. Kaagad na lumapit si Jonas para ma-seize ang opportunity. Tanya, nakita mo naman kahapon na sobrang arogante ng nagmamay-ari sa Dragon Tech. Kaya imposible na tanggihan ng pamilya niyo ang tulong ng tatay ko. May sincere siyang expression. Gusto mo patunayan ang capabilities mo, hindi ba?
Ikaw ang magiging pinakabata at pinaka-successful na businesswoman sa Middle Terra kapag nakaipag-collaborate ka sa Dragon Tech. Hindi ba't ito ang gusto mo? Natahimik si Tanya nung narinig niya ito. Ang gulo ng utak niya at pakiramdam niya ay nawala siya. Ano ang kailangan kong gawin? Ang collaboration ay paniguradong hindi mangyayari kapag tumanggi siya. Pero, lagi siyang guguluhin ni Jonas bawat araw, gamit ang excuse na pumayag siya. Nagsalubong ang mga kilay ni Tanya, nag-iisip. Si Daryl, na nanunood ay napangiti. Narealize na din niya kung bakit malungkot si Tanya, at ito ay dahil sa collaboration nila sa Dragon Tech. Lumapit siya dito at ngumiti. Miss Snyder, gusto mo pa makipag-collaborate sa Dragon Tech? Matutulungan kita. Talaga? Nagningning ang mga mata ni Tanya dahil sa surprise at tuwa. Tinanong niya, willing kang tulungan ako? Nag-isip siya mula perspective nito, at naalala na kaya niyang gawin ang lahat bilang sect master ng Elysium Gate. May ideas siguro ito kung sinabi niya ito. Ngumiti si Daryl at sasagutin na sana siya nung lumapit sa kanila si Jonas. Nang hamak si Jonas, Brat, bakit ka ba nangingialam? May idea ka ba kung ano ang ginagawa ng Dragon Tech? Kilala mo ba kung sino ang may-ari nito? Ang lakas ng loob mo magsabi ng mabibigat na salita na para bang tutulong ka talaga. Nagsimulang iduro ng mga tao si Daryl. Pagaling ng pagaling ang pagyayabang ng mga con artists ngayon. Totoo. Maswerte na nga lang siya na mapagpasensya ang master, dahil kung hindi, mapapaalis na siya sa bahay ngayon pa lang. Nagtataka ako kung bakit pinagkakatiwalaan pa rin siya ni Miss. Ang mga masasakit na comments ay patuloy sa pag-ikot, pero hindi ito pinansin ni Dari. Tumingin siya sa phone niya na bigay ni Paul James kagabi, at kaagad pinadalhan ito ng message. Ang telecommunication sa Middle Terra ay nasa initial phase pa lang kaya ang mga phones ay hindi pa common. Pero, ang Dragon Tech ay nagpatayo na ng maraming signal stations at gumawa na ng sarili nilang intranet. Ang internal staff ng Dragon Tech ay gumagamit na ng phones dahil sa accessibility na ito. Siyempre, ang mga staff lang ang merong accessibility. Napapadyak si Tanya sa galit dahil sa patuloy na pag-aamok at paninira ni Jonas kay Daryl. Si Gonggong, na tahimik, ay hindi na kayang tumahimil pa. Humarap sawa kay Daryl at bumulong, Daryl, okay ka lang ba dito? Hindi siya makapaniwala na kaya maging kalmado ni Daryl sa ilalim ng maraming panghahamak ng mga tao. Paniguradong patay kaagad si Jonas kapag siya ang hinamak nito. Napabuntong hininga si Daryl at sumagot, kailangan ko. Ang pinakaimportanteng gawin ngayon ay mag-request sa Doko family na magpadala ng mga tao nila as soon as possible. Kapag umakto kasi ako ngayon, masisira ang unity at maapektuhanan ng cooperation natin sa hinaharap. Hindi na nagsalita si Gonggong pagkatapos nito. Nagpatuloy ang mga tao sa panghahamak kay Daryl pero nanatili pa rin itong tahimil. Pagkatapos, unti-unti itong nawala. Inassume na lang nila na guilty ito. Go! Utos ni Bob sa mga katulong niya. Ihanda niyo na ang mga masasarap na pagkain at wine. Makikipag-inuman ako kay Sir Doko. Hindi man lang niya tiningnan si Daryl. Pinagsususpetsyahan pa rin niya kasi itong con artist. Pinili niya na huwag makipag-away dito dahil nandito ang anak niya. Plano niya ding maghanap ng tiyempo para ma-distract ang anak niya para magtuos sila ni Daryl mamaya. Opo, Master. Sumagot ang mga maids at napatuloy sa paghahanda. Ang pagkain at wine ay kaagad na handa. Maraming iba't ibang pagkain pero 4 lang na sets ng plates and cutlery ang nakalabas. Malinaw na hindi kasama Daryl. Ha? Tumingin si Jonas kay Daryl at sumigaw, bakit ka pa nandito? Magnanakaw ka ba ng pagkain at drinks mula sa amin? Hayaan mong sabihin ko sa'yo ito, si Tanya ay mabait na tao, pero may sumabat bago siya makatapos. Master. May pumasok na butler, balot ng pawis. Halos hindi niya makonceal ang excitement sa mukha niya. Pumunta siya kay Bob at magalang na sinabi, Paul James, ang owner ng Dragon Tech ay nandito. Ano? Nagulat ang lahat. Pagkatapos, pumunta sila kay Colt ng may paghanga. Alam nila na ang Doko family ay nirerespeto sa Middle Terra community. Kahit si Paul ay nagpapakita ng respeto sa kanya. Ang may-ari ng Dragon Tech ay mismong dumating in person pagkatapos sabihin ng Doko family na tutulungan nila si Tanya.
Nakangiti si Colt sa sobrang mapagmataas na manner. Si Jonas na nakaupo sa tabi niya ay mukhang proud at natutuwa. Binigyan niya si Tanya ng affectionate na tingin. Mabuti ito. Inassume niya na kaya dumating ang may-ari ng Dragon Tech ay dahil sa message ng tatay niya, kaya naman iniisip niya na sobrang grateful sa kanya ni Tanya dahil naging smooth ang negosasyon. Paniguradong magiging mabuti ito sa kanya, at baka pumayag pa ito na ikasal. Walang pumapansin kay Daryl nung mga oras na yon. Hindi naman siya natinag. Nakatayo lang siya doon at tahimik na naghihintay. Isang tawa ang maririnig sa gwapong silhouette na naglalakad sa hall sa ilalim ng tingin ng mga madla. Ito ay si Paul James. Hindi siya agad nagtagal at kaagad dumating nung natanggap niya ang message ni Daryl. Ang lahat ay nakatingin sa kanya kaagad. Nakasuot si Paul ng personally tailored na suit at limited edition na watch sa wrist niya. Mukha siyang puno ng sigla at gwapo sa maikli niyang buhok. May aura din siya ng business tycoon kahit na bata pa siya. Ang lahat ay namangha sa itsura niya. Isang talaga siyang business magnate mula sa World Universe. Siya ay may special na aura. Namamangha, tumingin ulit ang mga tao kay Colt ulit. Ang may-ari ng Dragon Tech ay may sobrang laking influence. Sino pa ba ang makakapag-imbita sa kanya dito maliban sa head ng Doko family? Sa huli kasi, si Colt Doko ay isang influential na tao sa Middle Terra. Ito ay... Kahit si Tanya ay nagulat. Tumingin siya kay Paul ng may pagkamangha at mixed emotions. Si Mr. James ay nandito dahil inimbita siya ni Uncle Doko. Hindi ko na pwedeng tanggihan ang pabor niya kung yun ang kaso. Hello! Tumingin si Paul sa paligid. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Tanya ng may malalaki at matalinong hakbang. Inilabot niya ang kamay niya at magalang na sinabi, "Ikaw siguro si Miss Snyder, pumunta ka sa company ko kahapon." Na-flatter si Tanya dahil personal siyang binati ni Paul. Nag-shake hands sila at gulat pa rin siya. "Excuse me," pagpapatuloy ni Paul, "hindi kita ma-meet dahil naging busy ako, kaya huwag mong i-take ito personally. Pinirmahan ko na ang kontrata at inaasahan ko na magkakapagtrabaho tayo ng maayos." Ang tono nito ay apologetic pero sincere. "Hindi, ayos lang," sagot ni Tanya kaagad. Overwhelmed ng mga emosyon, medyo maligalig siya. Nangyayari na ang collaboration. Nananaginip ba ako? Nagulat ang mga tao sa eksenang nangyayari sa harap nila. Namamanghang tumingin ulit sila kay Colt ulit. Ang Doko family ay paniguradong malakas dahil kung hindi magiging ganito kagalang si Mr. James kay Miss Snyder. Humingi pa ito ng tawad sa harap ng maraming tao. Si Colt ay sobrang masaya dahil siya ang center ng atensyon ng madla. Tumingin siya kay Paul at tumango bilang acknowledgement. Napansin ni Colt na magaling mag-handle ng sarili si Paul. Hindi niya hinayaan na makaramdam ng panganib ang mga tao sa kanya dahil sa humbleness niya at good manners. Hindi na tuloy nakakapagtaka kung paano niya na-manage ang isang tech company na ganun kalaki. Napansin niya na kailangan niya lumapit para batiin si Paul din. Si Colt ay nakangiti at lumapit sa kanya. "Hello, isang honor ang makita na nandito ka." Naisip niya na tatanggapin ni Paul ang handshake, pero binigyan lang siya nito ng isang magalang na ngiti bago tumingin sa ibang direksyon. Tumingin si Paul sa paligid at dinaanan lang siya. "Ano?" Natahimik ang buong hall nung nakita nila ito. Nagulat ang lahat. Anong nangyayari? Hindi ba dapat na friendly makipag-usap si Paul kay Colt Doko? Bakit parang hindi niya ito kilala? Ibang tao siya kay Tanya nung una. Sa halip, naglakad si Paul papunta kay Daryl. Napasinghap ang lahat. Siguro ay pumunta si Paul James sa Snyder Residence dahil sa batang yon, at hindi dahil sa imbitasyon ni Sir Doko. Paano naging posible ito? Brother Daryl. Magalang na nagbow si Paul sa harap ni Daryl at sinabi, "Ang collaboration ay na-set up na katulad ng inutos mo. May iba pa ba kayong maiutos?" Wow! Hindi makapaniwala ang lahat sa nakikita nila. Napanganga sila. Si Paul James ay dumating ng dahil sa batang yon. Tsaka, ano ang itinawag nito sa kanya? Brother Daryl. Ikaw. Napanganga si Jonas habang blankong nakatingin kay Paul, wala siyang masabi.
Iniisip niya na pumunta si Paul in person dahil sa status ng tatay niya, pero nahigitan nito ang expectation niya dahil ang nagdala kay Paul dito ay ang walang perang con artist na yon. Umasim ang mukha ni Colt. Mr. James. Si Bob ang unang nakarecover mula sa shock. Nakatingin siya kay Paul at curious na tinanong, ano ang tinawag mo sa kanya? Brother Daryl. Ninisyan siya ni Paul at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Tahimik na napalunok si Bob at tinanong siya ulit, di siya ay. Hindi na siya hinintay ni Paul na makatapos. Humarap siya ng nakangiti at sinabi sa seryosong tono, kayong lahat, ito ay si Daryl Darby, ang hero ng World Universe at kilalang sect master ng Elysium Gate. Pero lagi siyang magiging Brother Daryl para sa akin. Ano? Nagkagulo kaagad sa hall at nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao. Siya ba talaga si Daryl Darby? Mukhang hindi naman. Masyadong simple kasi ang suot niya. Oh. Sobrang iba niya sa iniisip ko. Nakangiti lang si Daryl at hindi umimik. Tumawa si Paul at tumingin sa paligid niya. Walang kahit anong suspicious dito. Ako ay mula sa World Universe kaya paano ko hindi makikilala si Brother Daryl. Dagdag pa rito, tinulungan niya ako ng marami nung hindi pa niya nabubuo ang Elysium Gate. Masasabi ko rin na hindi magiging posible ang Dragon Tech kung wala siya. Seryoso siyang tumingin kay Daryl ng may seryosong ekspresyon. Willing akong ibigay ang Dragon Tech kaagad kapag iniutos niya. Ang tono nito ay dignified at sure. Natahimik ang hall. Ang lahat din ay nakatingin kay Daryl at walang masabi. Lalo na sila Bob, Colt at Jonas. Naguguluhan sila. Awkward nito. Siya nga talaga si Daryl. Hindi niya ito pinaniwalaan at patuloy niyang hinamak ito. Si Tanya na nakatayo sa isang gilid ay sobrang saya habang nakatingin kay Daryl. Mabuti. Sa wakas, may makakapagpatunay na ng identity ni Daryl. Jonas. Doon lang nahimasmasan si Colt at sumigaw siya, bilisan mo. Humingi ka ng tawad kay Daryl. Sobrang seryoso ng mukha ni Colt noong sinabi niya ito. Kilala si Colt bilang sobrang protective pagdating sa kanyang pangalawang anak, at kung hindi para kay Daryl, hinding-hindi niya pahihingi ng tawad ang anak niya. Namumukod tangi si Daryl. Hindi basta-bastahin ang pagkakakilanlan niyo. Bukod sa Secmaster ng Elysium Gate, ito rin ang Emperor ng Estrington, kaya paano niya naman kalalabanin ang ganitong klase ng tao? Ako. Kinilabutan si Jonas. Ayaw niya sanang gawin ito pero base sa reaksyon ng tatay niya, mukhang wala siyang magagawa. Yumuko si Jonas. Iniiwasan niyang makipag-eye to eye contact kay Daryl at pabulong niyang sinabi, patawad. Nilapastangan kita at ang Golden Mask sana mapatawad mo ako. Sa loob-loob ni Jonas ay galit na galit siya. Inaasahan niya pa naman na ipagtatanggol siya ng tatay niya. Malay niya ba naman kasi na si Daryl Darby naman pala kasi ang kinalaban niya. Ngumiti si Daryl at sumagot, hayaan mo na. Hindi ko naman dinamdam ang nangyari. Pagkatapos magsalita, tumingin si Daryl kay Colt. Colt, Doko, ngayong nakumpirma mo na ang pagkatao ko, sana naman ay i-consider mo sa lalo't madaling panahon ang sitwasyon ng Chaotic Mountain Range. To ba ito? Hindi makapaniwalang sagot ni Colt. Colt Doko, makinig ka. Huwag ka nang magduda. Kung siyang Jan siguro ang nasa katayuan mo, magpapadala na siya kaagad doon ng mga tauhan niya. Medyo matagal pa bago na proseso ni Colt ang sinabi ni Daryl, Secmaster, katatalo lang ng laban ng D1 Continent laban sa North Sanctuary Continent. Huwag mong sabihin sa akin na hanggang ngayon ay nagtitiwala ka pa rin kay Yang Jan. Tumungo si Daryl at tumingin siya kay Gonggong na nasa tabi niya. Nakasalalay dito ang kaligtasan ng 9 cities ng mainland, kaya bakit ba nagdududa ka? Ito ang kagalang-galang na Gonggong, at pinadala siya ni Yang Jian para tulungan akong imbestigahan ang Chaos Mountain Range. Ano? Hindi pa rin kayo nagtitiwala? Pagkatapos magsalita ni Daryl, kanya-kanyang bulungan ang lahat. Gulat na gulat ang mga ito na malamang si Gonggong ang kasama nito. Ibig sabihin, ang magandang babaeng yan ay ang Diyosa ng tubig na si Gonggong. Kaya naman ang ganda-ganda niya na parabang isa siyang anghel na bumaba sa lupa. Daryl, ikaw, nahihiyang sagot ni Gonggong nang makitang napatulala sa kanya ang lahat. Ang totoo niyang plano ay patayin si Daryl,
pero ito mismo ang nag-expose ng pagkatao niya, paano pa siya makakakilos ng maayos? Sige. Nangangako ako sa iyo na magpapadala ako agad-agad ng mga tauhan ko sa Chaotic Mountain. Sagot ni Colt. Hindi lingid sa kaalamanan ng lahat na magkaaway sina Yang Jian at Daryl at kung si Yang Jian nga ay handang isantabi ang galit nito para sa kapakanan ng Chaotic Mountain Range, sino ba naman siya para pagdudahan pa ang sitwasyon? Salamat! Nakangiting sagot ni Daryl. Pagkatapos ng diskusyon, binati ni Bob sina Daryl at Gonggong. Kasama rin si Colt, uminom sila ng mamahaling wine habang pinag-uusapan nila ang nangyayari sa Chaotic Mountain Range. Pero habang nagkakasiyahan ang lahat, nasa isang sulok lang si Jonas na uminom ng kanyang tsaa. Kwinento ni Daryl kay Colt ang lahat ng alam niya at plano niya kung paano sila lalaban. Mabilis na lumipas ang oras at inabot na sila ng gabi, kaya inutusan ni Bob ang mga katulong na paghandaan ng kwarto sina Daryl at Gonggong. Medyo maraming nainom si Daryl kaya nakatulog siya kaagad. Sinamantala ito ng Gonggong at palihim itong pumasok pagsapit ng hating gabi. Hawak-hawak ang kutsilyo, dahan-dahan itong naglakad papunta kay Daryl, na kasalukuyang natutulog sa sahig. Ito na ang pagkakataon niya. Noong nasa Songyuan sila, nawalan siya ng pagkakataon na mapatay ito dahil nandoon si Kyungki. Nasa mga Snyder sila at naging kainuman nito si Colt kanina. Kung magkakataon mang mamamatay si Daryl ngayon, hindi makakatakas ang mga Snyder at Doko dito, kaya hindi siya mapagsususpetyahan. Pagdating niya sa paanan ng higaan, itinaas ni Gonggong ang kutsilyo at dapat sasaksakain na si Daryl, pero nagdalawang isip ito. Nung mga sandaling ito, sobrang lakas ng pagkakagat ni Gonggong sa mga labi niya. Naguguluhan siyang nakatingin kay Daryl. Kung papatayin niya ito, ang West Blue Continent, Earth Yuan Continent, at kahit ang Southern Cloud Continent ay magkakagulo. Pagkatapos niya makausap si Daryl sa loob ng maraming araw, unti-unting naintindihan ni Gonggong ang ugali nito. Kahit na madalas itong mayabang at nagloloko, hindi ito natitinag kapag may crucial moments, o kapag may sitwasyon kung saan kailangan niya maging seryoso. Lalo na kung may kinalaman ito sa 9 cities ng mainland. Masasabi mong sobrang righteous nga nito. Para sa kaligtasan ng 9 cities ng mainland at para sa pagkakaisa ng iba't ibang may powers, naglakbay siya ng 1,000 milya papunta sa Songyuan Continent ng mag-isa para lang kumbinsihin ang Doko family. Sa loob din ng 2 araw na ito, hinamak siya ng napakaraming tao pero ininda niya lang ito. Kung mamamatay ang taong ito, sobrang laki ang mawawala sa Nin mainland. Pero, kung hindi niya ito papatayin, paano niya ito ipapaliwanag kay Yang Jian? Nung nagdadalawang isip si Gonggong habang hawak ang kutsilyo, si Daryl, na nakahiga sa lapag, ay napabuntong hininga. Ang dami ng pinagdaanan ni Daryl nitong maraming taon, kaya maingat na siya ngayon. Dagdag pa rito, pinaalalahanan siya ni Pangtong nung umalis siya ng Earth Yuan Continent, kaya naman lagi siyang on guard pagdating kay Gonggong nitong mga nakalipas na araw. Kaya nung nakapasok si Gonggong kanina, nagising si Daryl. Ang rason kung bakit hindi siya gumalaw ay dahil gusto ni Daryl na gamitin ang katahimikan na ito para mag-counter-attack. Pero, nung nakita niyang matagal na nakatayo at nakatulala si Gonggong nang hindi gumagalaw, hindi na ito kinaya ni Daryl. Hi! Dahan-dahan na umupo si Daryl. Nakangiting tumingin siya kay Gonggong. Your Excellency Gonggong, dumating ka sa kwarto ko sa gitna ng gabi nang hindi man lang ako binabati. Ano ang gusto mong gawin? Hawak mo pa rin ang kutsilyo. Plano mo bang patayin ako? Nagulat si Gonggong. Kailanman ay hindi niya naisip na magigising si Daryl. Nakonsil na niya kasi ang aura niya at imposible para dito na madetect ito. Hindi alam ni Gonggong na nagpapakita na ng sign si Daryl na lumalagpas na siya sa Heaven Ascension, kaya naman nasisense na nito ang kahit anong paggalaw. Tama yan, nandito ako para patayin ka. Mabilis na nag-react si Gonggong at sumigaw. Itinaas niya ang kutsilyo at itinusok ito sa puso ni Daryl. Nung una, nagdadalawang isip pa si Gonggong, pero ngayong natuklasan na ito ni Daryl, hindi na siya nagdalawang isip. Chay! Tutusok na dapat ang kutsilyo sa puso ni Daryl. Pero, sa critical moment na ito, ngumiti si Daryl at kaagad na iwasan ito. Ano? Nung mga sandaling yon, kinilabutan si Gonggong. Sobra siyang nagulat. Naramdaman niya na mas malakas ngayon si Daryl kumpara noon. Hindi kaya lalagpas na si Daryl sa pagiging Heaven Ascension.
TSK. Your Excellency Gonggong, ilang araw na tayong magkasama at kalaunan, magkasama nating haharapin ang raksasa tribe ng magkasama. Sa puso ko, mas intimate pa ang makasama ka kaysa kitain ko ang babae ko. Gusto mo ba talaga akong patayin ngayon? Nakangisi si Daryl habang nakatingin at inaasar si Gonggong. Pagkarinig nito, namula si Gonggong sa hiya. Sobrang immoral talafa ni Daryl. Ang lakas ng loob nitong asarin siya. Deserve nitong mamatay. Dahil nainis siya, ang inner force ni Gonggong ay graceful na sumabog. Lumapit siya kay Daryl at sinampal ito. Ulit. Natawa si Daryl at hindi nagpanik. Sobrang bilis ni Gonggong kaya hindi siya makaiwas. Nung mga oras na yon, ang tanging kayang gawin ni Daryl ay i-block ito gamit ang internal energy niya. Bang! Nung nagtama ang mga kamay nila, nagkaroon dual vibration, at kaagad namang napaatras si Gonggong. Galit ang ekspresyon nito. Tama ang hinala ni Gonggong. Malalagpasan na ni Daryl ang Heaven Ascension. Ang yang internal energy nito ngayon ay sobrang pure. Walang-wala para sa kanya si Gonggong sa palm strike na yon. Ikaw. Nakaramdam si Gonggong ng paninikip ng dibdib habang sinusubukan i-stabilize ang sarili. Gulat at galit siyang nakatingin kay Daryl, baka sa magandang mukha nito na hindi siya makapaniwala. Paano ito naging posible? Ang huling beses na nakipaglaban siya kay Daryl ay kalahating taon ang nakalipas. Nung mga panahon na yon, nailabas na niya ang kabuuang lakas niya at patay lang sila ni Daryl. Pero ngayon, wala man lang siya maland na palm strike kay Daryl. Paano nangyari ito? Tumawa si Daryl at tumingin kay Gonggong. Gusto mo pa ba makipaglaban? Ang advice ko sa'yo ay sumuko ka na. Hindi mo ako kaya. Pagkasabi niya nito, mabilis na lumapit si Daryl at tinapik ang acupoints ni Gonggong. Kaagad namang, nanigas ang katawan ni Gonggong at hindi siya makagalaw. Bakit ka dumating para patayin ako? Umupo si Daryl at tumingin kay Gonggong. Kalmado niyang sinabi, sabihin mo sa akin ang totoo, at huwag kang gumawa ng random na rason para patayin ako. Natawa si Gonggong at hindi sumagot. Sumimangot si Daryl. Kinuha niya ang kutsilyo na nasa lapag at itinusok ito sa liig ni Gonggong. Pagkaramdam sa malamig na kutsilyo, hindi nag-iba ang itsura ni Gonggong. Kung gusto mo akong patayin, dalian at gawin mo na. Hindi mo na kailangan mag-aksaya pa ng hininga. Failed ang assassination niya at utos ito ni Yang Jian. Kaya naman, hindi niya pwede sabihin ang katotohanan. Nagsalubong ang mga kilay ni Daryl. Ang babaeng ito ay hindi magpapatinag sa puwersa o pangungumbinsi. Kung hindi mo ako papatayin, dalian mo at pakawalan mo na ako. Cold na sinabi ni Gonggong. Kahit na natamaan ang mga acupuncture point niya, cold pa rin tono niya. Hindi siya mukhang captive. Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa. Gonggong, wala sense yang sinasabi mo. Sinubukan mo akong patayin at ngayong nahuli kita, gusto mong pakawalan kita. Sa tingin mo ba ay posible ito? Pwede ko namang gawin ito pero dapat sabihin mo muna sa akin kung bakit mo ako sinubukan na patayin. Basta sabihin mo lang ito at papakawalan kita. Ayaw. Isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Gongging. FCK. Naubusan ng pasensya si Daryl at binitbit si Gonggong. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Kaagad na nagpanik si Gonggong. Kasing puti siya ng jade at kilala bilang water god sa buong mundo. Kapag may kumalat na niyakap siya ng isang lalaki, masisira ang reputasyon niya. Pero, ang dahilan ng pagkagulat at galit niya ay nasa likod pa rin niya si Daryl. Ang hangin ay gentle na humahampas habang tumatawa ito at nakatingin sa kanya. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Late na kaya matutulog na ako. Habang nagsasalita siya, dinala niya si Gonggong sa kama. Si Gonggong ay isa sa mga sikat na goddess sa mundo. May maganda siyang mukha at figure. Gusto ito turuan ng leksyon ni Daryl dahil sinubukan nitong patayon siya. Kapag mas nagagalit ito, mas natutuwa si Daryl. Hindi makagalaw si Gonggong. Pulang-pula ang mukha nito sa galit. Pakawalan mo ako. Hindi mapigilan ni Daryl ang tumawa. Intentionally niyang inisyok ang ulo niya at sinabi, hindi pwede ito. Sinubukan mo akong patayin at sinira ang tulog ko. Bilang parusa, kailangan ay magpahinga ka kasama ko.
Pagkarinig dito, halos maiyak si Gonggong sa pag-aalala. Napakagatlabi siya at halos magdugo ito. Gusto pa siya galitin ni Daryl at ayaw talagang matulog kasama siya. Dahil mukhang iyak na ito, ngumiti si Daryl at sinabi, sabihin mo sa akin kung bakit gusto mo akong patayin. Kapag sinabi mo ito, bubuksan ko ang acupoints mo. Kung hindi, ang tanging magagawa ko lang ay yakapin ka habang natutulog. Pagkatapos sabihin ito, napailing si Daryl and sinabi sa sarili niya, TSK, TSK. Ang Mighty Water God ay may magandang figure. Ilang lalaki kaya ang nahuhumaling sa kanya. Kailanman ay hindi ko in-expect na ako, si Daryl, ay mayayakap siya sa pagtulog. Sobrang worth it ng buhay na ito. Ikaw. Pagkasabi niya nito, nag-init ang mukha ni Gonggong. Sobrang nahihiya at galit siya. Ang bastardong ito ay palakas ng palakas ang loob. Pero kapag hindi niya ito sasabihin dito, matutulog ito kasama niya. Pagkakita sa nag-aalangan nitong mukha, inihiga siya ni Daryl sa kama at ngumiti. Sasabihin mo na ba sa akin o hindi? Dahil kung hindi, yayakapin kita sa pagtulog. Isipin mo kung ano ang iisipin ng mga tao sa Snyder family kapag nakita nila ang Mighty Water God sa kama ko kinabukasan. Paniguradong magiging malaking balita ito. Hula ko ay kakalay ito ng mabilis sa buong 9 cities ng mainland. Ikaw. Galit si Gonggong. Bastos. Bastos talaga si Daryl. Nung mga sandaling ito, ang tanging kinamumuhian lang ni Gonggong ay ang kanyang sarili dahil naging kareles siya. Hindi siya desididong umakto at sa halip pinapahiya ngayon ni Daryl. Galit na tumingin si Gonggong kay Daryl. Kung makakapatay ang tingin, paniguradong tadtad na ng butas si Daryl. Matigas talaga ang ulo mo ha. Ngumiti si Daryl at sinabi. Sige, magpahinga tayo ng magkasama. Pagkatapos, gumapang ito sa ilalim ng kumot at sinama siya sa ilalim. Panik na sinabi ni Gonggong, Daryl, huwag, magsasalita na ako. Ito ay. Si Yang Jian ang nagpadala sa akin. Pagkarinig nito, huminga si Daryl ng malalim at tumawa. Alam ko na pinadala ka niya, kahit hindi mo sabihin sa akin. Medyo nainis si Daryl. Tumigil na si Yang Jian sa pakikipaglaban sa akin, at nagdesisyon na magpadala ng mga tao para bantayan ang Chaotic Mountain Range, at makipagkaisa sa ibang pang-continents para lumaban sa raksasa tribe. Kaya bakit pa niya ako gustong patayin? Siya aya, napakagatlabi si Gonggong at iniwasan ng tingin si Daryl. Sumagot ito ng mahina, iniisip ng His Majesty na malaki kang threat. Kapag nagsimula ka ng war laban sa raksasa tribe, paniguradong mananalo ka, at malalapagsan mo ang kasikatan at reputasyon niya. Napahingang malalim si Gonggong at nagpatuloy, kung mapapatay kita, si Yang Jian na lang ang magiging tanging ruler ng 9 cities of mainland. Pagkarinig nito, hindi mapigilan na magmura ni Daryl sa loob-loob niya. Si Yang Jian ay tusong hypocrite. Umakto ito na hindi na makikipaglaban, pero pasikretong nagpapadala ng mga tao para patayin siya. Masyado itong walang hiya. Katulad nga ng inisip niya, ini-extend niya ang kamay niya at kaagad pinakawalan si Gonggong. Bumalik ka at sabihin kay Yang Jian na kung gusto niya talaga akong patayin, gawin niya ito sa harap ng publiko at huwag ng palihim. Ang mukha ni Daryl ay cold at arogante habang sinasabi ito kay Gonggong. Hindi sumagot si Gonggong. Pagkakita sa ekspresyon ni Gonggong, lumambot ang tono ni Daryl. Hindi mo nagawa ang misyong binigay sa'yo ni Yang Jian. Kapag bumalik ka, hindi ka basta hahayaan lang ni Yang Jian. Kaya sa halip na bumalik ka sa North Sanctuary Continent, bakit hindi mo na lang ako sundan sa Chaotic Mountain Range? Alam ni Daryl na nagdadalawang isip si Gonggong sa pagpatay sa kanya. Sa totoo lang, kahit na cold at arogante si Gonggong sa mga ordinaryong araw niya, ang views niya ay makatarungan dahil sobrang upright ng kingdom ng 9 states. Kaya nakakamangha ito. Sayang din kapag pinaligpit siya ni Yang Jian. Ako na ang bahala sa sariling kong mga problema. Kaagad na umalis si Gonggong sa kama, at inayos ang gulo-gulo niyang damit. Namumula ang mukha niya. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol dito. Pagkasabi niya nito, kinuha ni Gonggong ang kutsilyo sa lamesa, at umalis sa kwarto na parang isang takot na rabbit. Hindi mapigilan ni Daryl na matawa. Ang charming ng galit na look ni Gonggong. Ngayong alam na niya ang dahilan ng pagstay ni Gonggong sa tabi niya, nakahinga na siya ng maluwag at hindi na on guard lagi.
Humiga siya at nagpahinga. Naniniwala si Daryl na sobrang pinapahalagahan ni Gonggong ang reputasyon niya. Pagkatapos ma-expose ang assassination nito, hindi na ito magtatangka pa ulit. Sa kabilang banda, umalis si Gonggong sa kwarto at pumunta sa bakuran sa labas. Ang exquisite nitong features ay puno ng pag-aalala. Ano ang kailangan niyang gawin? Hindi niya napatay si Daryl. Kung babalik siya ng ganito, paniguradong magagalit ang Your Majesty at mapaparusahan siya. Pero anong point ng pananatili dito kung hindi siya babalik? Sa dulo ng mga mata niya, may tumamang black flag sa isang puno na hindi kalayuan. Tiningnan ito ni Gonggong. Ang flag na ito ay kasing size ng palad at may naka-embroidered na dragon dito. Ang delicate na katawan ni Gonggong ay nanginig. Siyempre, nakilala niya ang flag na ito. Ito ang dragon flag ni Yang Jian na ginagamit para magpakilos ng army. Kung may nagpakitang dragon flag dito, ibig sabihin nandito ang His Majesty. Walang duda ito. Nagpanik si Gonggong. Lumapit siya, kinuha ang dragon flag, at tahimik na umalis ng Snyder family residence. Sa labas, nakita ni Gonggong ang ilan pang mga dragon flags. Ang mga dragon flags ay nakapako sa ilang tagong spots. Malinaw na, ginaguide nito si Gonggong. Mga ilang minuto lang ang nakalipas, sa ilalim ng gabay ng dragon flags, dumating Gonggong sa gubat sa may east side ng Tianzhong City. Lord Gonggong. Pagkapasok niya sa gubat, nakarinig siya ng cold na boses. Kasunod nito, isang lalaking may black robe ang mabagal na lumabas. May dark itong expression at impressive na aura. Ito ay si Zhang Ju. Talong araw na ang nakakalipas simula nung umalis si Gonggong, pero wala pa ding balita tungkol sa successful nitong pagpatay kay Daryl. Hindi na makapaghintay si Yang Jian, kaya pinadala niya si Zhang Ju para magtanong tungkol sa sitwasyon. Kung kinakailangan, pasikreto nitong alalayan si Gonggong. Advisor. Pagkakita kay Zhang Ju, kinilabutan si Gonggong habang magalang itong binabati. Pagkakita na hindi ito si Yang Jian, medyo nakahinga ng maluwag si Gonggong. Pero, wala pa din siyang lakas ng loob na umakto ng pabalang sa harap ni Zhang Ju. Si Zhang Ju ang military advisor ni Yang Jian. Siya ang in charge sa lahat ng armies sa North Sanctuary. Kahit si Yang Jian ay nakikinig sa mga plano nito. Siya ay nakakaangat sa lahat. Kamusta na ang assassination ni Daryl Darby? Walang expression na tanong ni Zhang Ju. Kakaalam ko lang na naging maganda ang trato sa inyo ni Daryl ng Snyder family dito. Kaya nag-iwan ako ng dragon flag sa Snyder family residence, at dinala ka dito para tanungin. Napakagatlabi si Gonggong, hindi matagi ang hiya. Military counselor, nabigo ako sa assassination ngayon lang. Sobrang alert ni Daryl. Kinuwento niya ang mga nangyari pero hindi kasama dito yung nadakip siya at ipinahay ni Daryl. Ano? Nabigo ang assassination? Nagulat si Zhang Ju. Ang ibig sabihin ba nito ay gusto ni Daryl na magpadala ka ng mensahe kay His Majesty na hindi na kayo magsasama bukas ng umaga? Light lang ang tono ni Zhang Ju pero nakasimangot ito at mukhang malalim ang iniisip. Tumango si Gonggong, sobrang kinakabahan ito. Hindi siya pwepwersahin ito na bumalik at magmakaawa sa forgiveness ni Yang Jian, tama. Huwag kang magpanik, may chance pa tayo. Ngumiti si Zhang Ju sa kanya at sinabi, bukas ng umaga, magse-set up ako ng ambush sa labas ng Tianzhong City kung saan dadaan si Daryl. Kapag dumating ang oras na yon, makipag-cooperate ka sa akin. Blankong nakatingin si Gonggong kay Zhang Ju. Advisor, atak pa rin ba tayo? Nung nabigo ang assassination, sumuko na si Gonggong. Hindi lang ito para sa reputasyon niya, pero pakiramdam niya kasi ay walang mangyayari sa continent sa 9 provinces kapag nawala si Daryl. Alam ng tao na si Daryl ay sobrang galing sa paghawak ng mga tao. Kapag nandyan siya, mas magiging madali para sa 9 cities kalabanin ang raksasa tribe. Kapag namatay ito, magiging kawalan ito ng 9 cities ng mainland. Ano? Pagkakita sa ekspresyon ni Gonggong, sinadya nitong usisaing siya gamit ang mababang boses. Ayaw mong patayin siya. Huwag mong sabihin na pasikreto kang nakipagkasundo kay Daryl para traidurin ang His Majesty. Kagad namang umiling si Gonggong. Advisor, nagkakamali ka. Ang loyalty ko kay His Majesty ay maliwanag. Paano ko siya tatraidurin? Pakiramdam ko lang ay dapat huwag muna nating galawin si Daryl ngayong may kinakaharap tayo na malaking kalaban.
Pagkakita sa sincere na ekspresyon ni Gonggong, hindi nagduda sa kanya si Xiangju. Pero, firm pa rin itong sinabi, kung ganun, makinig ka lang sa mga utos ko at makipag-cooperate ka sa akin bukas ng umaga. Detalyadong sinabi ni Xiangju ang plano sa kanya. Medyo nag-aalangan pa rin si Gonggong pero wala siyang choice kung hindi sumang-ayon sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Mga kalahating oras ang nakalipas, na-finalize na nila ang plano, at bumalik na si Gonggong sa Snyder Family Residences. Kinaumagahan, maagang nagising si Daryl. Natulog si Daryl ng isang sandali, bago magpatuloy sa kanyang pagpapalakas pagkatapos umalis ni Gonggong kagabi. Dito na siya nasurpresa matapos madiskubre ang nalalapit na pagtawid ng kanyang lakas sa susunod na level. Napatalon sa sobrang tuwa si Daryl matapos maisip ang tungkol sa pagtungtong ng kanyang lakas sa Heaven Ascension level. Mabilis na umalis sina Daryl at Gonggong pagkatapos nilang magalmusal. Gusto pa sana ni Tanya na manatili pa rito ng 1 hanggang 2 araw ang dalawa, pero alam niya rin na kakailanganin ng kasalukuyang sitwasyon sa Chaotic Mountain Range ang atensyon ng dalawa. Kaya wala na itong nagawa, kundi walang magawang samahan ang mga ito palabas ng city bago niya ito ihatid at bumalik sa mga Sander. Sa isang boulevard na nasa labas ng city, tumingin si Daryl kay Gonggong gamit ang nanunukso niyang ngiti, habang nagtatanong ng, pinaplano mo ba talagang bumalik sa kontinente ng North Moana? Oo. Sagot ni Gonggong, makikita sa mga mata nito ang bigat sa kanyang puso. Huminga naman ng malalim si Daryl habang iniisip kung ano nga ba ang mayroon si Yang Jian para sundan siya ng ganoon ni Gonggong. Kung ganoon ay mukhang maghihiwalay na tayo ng landas sa sandaling makatawid tayo sa bundok na nasa ating harapan. Sabi ni Daryl gamit ang nadidismayang tono ng kanyang boses. Aray, aray, habang nagsasalita si Daryl, isang nasasaktang sigaw ang maririnig mula sa kakahuyan na nasa kanilang harapan. Maririnig na parang isang lalaking nasasaktan ng husto ang pinanggagalingan ng boses na ito. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Daryl na tumakbo papunta sa direksyong pinagmumulan ng boses. Natigilan naman si Gonggong ng isang sandali bago nagdadalawang isip na sinundan si Daryl. Tuluyan nang napatigil sa paglalakad si Daryl nang mahanap niya ang pinanggagalingan ng boses. Naawa niyang tiningnan ang isang lalaking nakaupo sa ilalim ng isang puno. Kuminang sa dami ng pawis ang mukha nito, habang hinahawakan ang nagdudugo at bali nitong hita sa kanan, habang nasasaktang umiiyak ang lalaki ng mga manlalakbay na may mabuting kalooban. Nang makita ng lalaki sina Gonggong at Daryl, ginamit na ng lalaki ang buo niyang lakas para magmakaawa sa mga ito, parang awa niyo na, tulungan niyo ako rito. Nagpuputol ako ng puno sa kakahuyang ito nang bigla akong mabalian ng binti. Siguradong tatawin ko ito biglang isang panghabang buhay na utang na loob sa sandaling maiuwi niyo ako sa amin. Huminga ng malalim si Daryl at agad na tumango sa lalaki. Naglakad ito palapit at sinabing, sige, saan ka ba nakatira? Daryl, huwag, hindi na iwasang mapasigaw dito ni Gonggong, habang nagpapakita ang pagdadalawang isip sa kanyang mga mata. Walang duda na isa ngang patibong ni Xiangju ang lalaking nabalian ng paa sa kakahuyang ito. Dahil alam na niya kung ano ang susunod na mga mangyayari, hindi na kinaya pa ni Gonggong na panoorin si Daryl na mahulog sa kanilang bitag matapos nitong tulungan ang lalaki. Ano ang problema? Huminto ng isang sandali si Daryl bago nagtatakang tumingin kay Gonggong. Nagpakita naman si Gonggong ng isang mapagmatsyag na tingin bago mahinahong sumagot ng, hindi ba't nagmamadali ka nang pumunta sa Chaotic Mountain Range? Maaari ngang nabalian at nasugatan ang binti ng lalaking ito pero hindi naman nito nilagay sa panganib ang kanyang buhay. Siguradong mahahanap din siya rito ng kanyang pamilya. How? Nagulat si Daryl sa naging komento ni Gonggong sa bagay na ito kaya agad siyang nakipag-debate rito. Oo nga, importante ang nangyayari ngayon sa Chaotic Mountain Range. Pero bilang mga cultivators, isa pa rin sa mga responsibilidad natin ang pagtulong sa sinumang nangangailangan ng ating tulong. Dahil ano pa ang kahulungan ng pagpapalakas na ginagawa natin kung hindi naman natin magagawang tumulong sa ating kapwa. Determinado at naging tapat ang sagot ni Daryl na palaging sumasangayon sa't ama. Dahil dito ay hindi na nakapagsalita pa si Gonggong, agad na namula ang mukha nito sa sobrang hiya. Hindi na siya nakipagtalo pa kay Daryl kaya tuluyan na itong lumapit sa lalaki para gamutin ang sugat nito sa binto gamit ang limitado niyang mga gamit. At pagkatapos ay binuhat ni Daryl ang lalaki sa kanyang likuran, habang tinatanong ng, saan ka po ba nakatira, sir? Sa tuktok ng mga burol, buong pasasalamat na sagot ng lalaki.
Ako nga pala si Joe Miller. Mayroong isang maliit na negosyo ng pagtutroso ang aking pamilya, kaya lumipat kami sa gilid ng bundok. Isa ka talagang mabait na tao. Naaawa namang tumango rito si Daryl habang iniisip sa kanyang sarili na, naging mahirap nga talaga ang buhay para sa kahit na sino. Kinakailangan ni Joe na maging breadwinner sa kanyang pamilya, pero nagawa pa rin itong maaksidente na ikinapilay ng kanyang binti. Siguradong dadanas ng hirap ang kanyang pamilya sa susunod na mga linggo. Halika na, umalis na tayo. Oras na para tumulong tayo sa ating kapwa. Tumalikod si Daryl at sumigaw kay Gonggong. Gusto sana itong tanggihan ni Gonggong pero wala pa rin itong nagawa kundi magbuntong hininga. Habang sukbit-sukbit ang lalaki sa kanyang likuran, umakyat si Daryl sa bundok, at walang tigil na nag-usap ang dalawa habang dahan-dahang inaakyat ang matatarik ng bahagi ng daanan na kanilang tinatahak. Habang nag-uusap, napansin ni Daryl na mayroong hawak na ilang mga herb si Joe. Nakita niya na hinahawakan ang mga ito ni Joe ng maigi. At ang pinaka-nakakasurpresa sa lahat, ang uri ng mga herb na ito ay kasama sa dalawang klase ng mga mid-level herb na hindi alam ng mga ordinaryong tao, na naging kakaiba para sa kahit na sinong makakapansin dito. Joe, tanong ni Daryl. Hindi ba't sinabi mo na isa kang mantotroso? Kailan ka pa natuto sa iba't ibang uri ng mga herb? Walang tigil na nagpabalik-balik ang mga mata ni Joe na para bang hindi ito sigurado sa mga sinasab ni Daryl. Dito na siyang umiti at sumagot ng, "Oh, ito ba? Doktor kasi ang aming mga ninuno, nagiwan ang mga ito sa amin ng mga formula bilang kanilang legasya sa aming pamilya. Masyadong mahirap para sa aming makahanap ng atensyong medikal sa gitna ng kakahuyan, kaya ako kumukuha ng mga herb bilang paunang lunas kung sakaling maaksidente ako sa pagpuputol ng puno." Diretong nagpaliwanag si Joe kay Daryl habang nagpapakita ng pagpapanig ang kanyang mga mata. Hindi magawang makita ni Daryl ang mukha ni Joe sa kasalukuyan nilang posisyon, kaya hindi na siya nagdalawang isip pa sa isinagot nito sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagawa na nilang mga lahati sa daan na kanilang tinatahak paakyat ng bundok. Dito na nila nakita ang isang bakanteng lupain sa kanilang harapan na kinatatayuan ng ilang mga kabin na nakakalat sa paligid. Mapapansin din ang mga putol na kahoy na nakalatag sa gilid ng bawat isang kabin sa lugar na ito. Nasaan na ang pamilya mo? Tanong ni Daryl habang humaharap kay Joe. Siguradong nagpapahinga ang mga ito sa kabin. Pasok na lang po kayo sa loob. Nababahalang sagot ni Joe. Kasabay nito ang pagkunot ng mga umaasang noo ni Gonggong. Hindi na napansin ni Daryl ang itsura nito habang tumatangong ibinababa si Joe sa tabi ng pinto. At pagkatapos ay buksan niya ang mga pinto papasok sa isang kabin. Agad na natigilan si Daryl sa mga sumunod na eksena sa kanyang harapan noong buksan niya ang mga pinto papasok sa kabin. Dito na niya nakita ang isang nakaupong babae na makikitaan ng matinding panik sa kanyang mukha. Makikita rin ang dalawang mga batang wala pa sa 10 taong gulang na nakaupo sa tabi ng babae. Namutla ang mukha ng mga ito sa sobrang takot. Mahalata na asawa at mga anak ito ni Joe, kung titingnan ng maigi ay parang may ibang tao na nagbibigay ng banta sa kanilang buhay o kasalukuyang ng hostage sa mga ito. Dito na na-realize ni Daryl na mayroong mali sa mga nangyayari. Pero isang anino ang mabilis na lumipad mula sa pinto para suntukin si Daryl sa dibdib bago pa man siya makapag-react. Ito ay walang iba kundi si Zhang Jue. Nagkaroon ito ng isang uhaw sa dugo at walang awang itsura kanyang mukha. Naging mabilis si Zhang Jue sa pananambang ng malapitan kay Daryl kaya wala na itong halos nagawa para makailag pero agad pa ring nagamit ni Daryl ang kanyang internal energy bilang proteksyon. Baam! Direktang tumama ng buong puwersa ang suntok nito sa dibdib ni Daryl. At pagkatapos umaray ng mahina, agad na tumalsik ang katawan ni Daryl patalikod bago tumama sa isang puno at bumagsak ng tuluyan sa lupa. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Umiiyak na sumigaw ang may balina si Joe sa sobrang takot. Ayoko talagang gawin ito, pero pinilit pa rin nila ako. Habang umiiyak na parang wala sa sarili si Joe, bumagsak ang mga hawak nitong herb sa lupa na ang pakita sa ilang piraso ng mga azure pills na nakaipit sa gitna ng mga herb. Hindi naman pinansin ni Daryl si Joe habang tumititig siya ng husto kay Zhang Jue. Zhang Jue! Habang tinitiis ang sakit mula sa tinamo niyang mga sugat, nalalamig na sinabi ni Daryl na, ipinagmamalaki mo ang iyong sarili bilang commander ng North Moana pero nagawa mo pa ring gumamit ng maduduming taktika laban sa akin.
Naramdaman ni Daryl na parabang nabasag na parang baso ang kanyang puso sa mga sandaling ito. Kumalat na rin sa buo niyang katawan ang matinding sakit sa mga sandaling ito, mabuti na lang at nagawa niyang gamitin ang kanyang internal energy para mapigilan ang matinding pinsala sa kanyang katawan dahil kung hindi ay walang kahirap-hirap lang siyang mapapatay ng sumugod na si Zhang Ju. Tumawa naman si Zhang Ju sa naging komento ni Daryl habang tinititigan ng maigi ang mga mata nito. Daryl Darbay, walang masama kung maibibigay pa rin ito sa akin ang resulta na aking hinahangad. Isa kang ang talentadong fighter, sayang lang dahil nagawa mo pa ring mabiktima ng kabutihan. Hindi sana kita mapapantayan kung hinayaan mo lang ang mga ordinaryong tao na yon sa South Cloud World. Nanalamig na kumislap ang puno ng kasamaang mga mata ni Zhang Ju, habang sinasabi na, sasabihin ko na sa iyo na ako ang bumali sa binti ni Joe. Ako rin ang nagbanta sa buhay ng kanyang asawa at anak para sundin niya ang ipinapagawa ko sa kanya. Inutusan ko siyang lokohin ka at dalhin ka rito sa akin para magawa kitang tambangan. Nakita mo ba ang mga herb na dala niya? Ang mga kulay asul na pill sa gitna ng mga herb na yan ay tinatawag na bone breaker pills. Hinanda ko ang lahat ng ito para sa iyo. Hindi ito magkakaroon ng kahit na naong epekto sa mga mortal, pero para sa mga cultivator, isang paglanghap lang dito ang kinakailangan mong gawin para mapigilan nito ang buo mong lakas. Hindi makapaniwala si Daryl sa kanyang mga naririnig. Agad na namula ang kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Zhang Ju. Nagawa mong hawakan gamit ang marurumi mong mga kamay ang mga inosenteng tao para lang magawa mo akong talunin. Tao ka ba talaga? Tanong ni Daryl. Naglagablab ang galit sa dibdib ni Daryl habang muli niyang nakikita ang pagiging walang awang ahas ni Zhang Ju matapos nitong baliin ang binti ng isang ordinaryong tao at pagbantaan ang buhay ng buo nitong pamilya. Wala nang masasama pa sa ginawang ito ni Zhang Ju, hindi na sapat ang mga salita sa mundong ito para ilarawan ang mga taong kagaya niya. Dito na naramdaman ni Daryl ang dahan-daang paghina ng kanyang internal energy na binabalot ng isang invisible na puwersa sa loob ng kanyang katawan. Dito na siya nagpanik na sumabay sa kanyang galit. Ang bone breaker pills. Mukhang wala akong narinig nag-anito sa Infinite Elixir Manual. Hindi alam ni Daryl na mismong si Zhang Ju ang umimbento sa bone breaker pills na ito. Nakabase ito sa Immortal Pure Scripture ni Zhang Ju gaya ng Dark Day Pill na ginawa ni Megan Castello, kasalukuyang walang kahit na anong gamot sa epekto ng pill na ito. Habang nakatitig ng husto kay Daryl, ngumisi si Zhang Ju, habang sinasabi na, ilang ulit ko nang sinabi sa iyo, kabaitan ang iyong Achilles heel. Kaya wala ka ng ibang pwedeng sisihin, kundi ang iyong sarili sa sasapitin mong pagkamatay sa aking mga kamay ngayong araw. Humanda ka na. Dito na lumundag si Zhang Ju para atakihin ang nanghihinang si Daryl. Bago pa man makapag-react ang lahat, mabilis na nagpakita si Zhang Ju sa harapan ni Daryl habang nakahanda ang mga kamao nito sa pag-atake. Nang biglang magdilim ang kalangitan dahil sa pamumuo ng makakapal na ulap sa tindi ng enerhiyang bumabalot sa paligid. Binalot ng internal energy ni Zhang Ju na kanyang nahasa sa pamamagitan ng pagmaster sa Immortal Pure Scripture ng 1,000 taon ang suntok na ito. Agad na napamura sa kanyang sarili si Daryl habang nararamdaman ang napakatinding lakas sa pag-ataking iyon. Wala nga talagang awa ang Zhang Ju na ito, sisiguruhin talaga nitong mamamatay ang kanyang mga kalaban. Hindi na nagdalawang isip pa si Daryl na gamitin ang kanyang Heavenly Halberd na nagpakita sa kanyang mga kamay matapos ang isang malutong na tunog. Isang wave walang katapusang fighting spirit ang kumalat sa paligid ni Daryl. Sa sobrang tindi ng aurang ito ay nagawa ng malasahan ng kahit na sino sa paligid ang dugo sa hangin. Ang Heavenly Halberd. Napanganga si Zhang Ju nang makita nito ang Heavenly Halberd. Agad na kumislap ang pasyon at pag-iingat sa kanyang mga mata habang sinasabi na ako lang ang may karapatang gumamit sa ganitong klase ng sandata. Kinakailangan ko nang patayin si Daryl para makuha ang Heavenly Halberd na ito. Plano ni Zhang Ju gamit ang kasing lamig ng bato niyang mga mata. Agad itong lumipad ng mabilis at naging isang katakot-takot na anino habang sinisimulan ang pakikipagduelo kay Daryl. Mamatay-matay na sa takot sa mga sandaling ito si Joe at ang kanyang pamilya habang tahimik na nagyayakapan sa isang tabi. Napakagat naman sa kanyang labi si Gonggong habang tinitingnan ang dalawang mga lumulutang na imahe sa gitna ng ere, na puo ng pag-aalala at frustration ang kanyang dibdib sa mga sandaling ito.
Ilang beses nang binalaan ni Gonggong si Daryl tungkol sa patibong na ito habang paakyat ng bundok kanina, pero sa huli, ay wala pa rin siyang nagawa kundi itikom ang kanyang bibig. At ngayon nagtagumpay na si Zhang Ju sa binabalak nitong pananambang kay Daryl, wala nang nagawa si Gonggong kundi maawa sa sitwasyon ni Daryl. Isang ang kamuhi-muhing tao si Daryl pero hindi pa rin ito karapat-dapat na mamatay. Sinabi na niya sana ng tuluyan ang bagay na ito kay Daryl kanina kung alam niya lang na pagsisisihan niya rin ang bagay na ito. Pero huli na ang lahat para sa kanyang pagsisisi. Isang iglap na lumipas ang kalahating oras. Wala nang itinira pa si Zhang Ju sa kanyang sarili matapos nitong gamitin ang lahat ng pamamaraang alam niya sa pakikipaglaban, pero hindi pa rin niya nagawang tapusin si Daryl. Malinaw na naramdaman ni Zhang Ju ang nalalapit na pagtawid ni Daryl sa Heaven Ascension level. Ito ang bagay na nakapagpatigil sa kanyang sarili. Walang tigil na tumitindi ang lakas ni Daryl sa bawat araw na lumilipas. Mabuti na lang at nagawa niya itong maikulong dito ngayong araw, dahil kung hindi ay mahihirapan na siyang patayin ito sa susunod. Habang si Daryl naman ay nagpapanik na rin sa kanyang sarili, habang ipinapakita ang nagdidilim niyang mukha. Sa tulong ng lakas na ibinibigay sa kanya ng Heavenly Halberd, ay magagawa niyang patumbahin ng walang kahirap-hirap si Zhang Ju. Pero nararamdaman pa rin niya sa mga sandaling ito ang pagpasok ng isang hindi kilalang enerhiya sa kanyang katawan mula noong aksidente niyang mainom ang mga bone breaker pills na iyon. Isang invisible na barrier ang bumalot sa kanyang energy field na nakapagpahirap sa kanya na gamitin ang kanyang internal energy. Ang bagay na pinakagumalit kay Daryl ay ang nalalapit niyang pagtawid sa Heaven Ascension level. Nasa gitna na siya ngayon ng bottleneck ng kanyang pagpapalakas na isa sa pinakadelikadong bahagi ng pagpapalakas na ginagawa ng isang cultivator, dahil maaari nitong sirain ng tuluyan o kumpletuhin ang pagpapalakas na kanyang ginagawa. Sa tindi ng puwersang bumabalot sa kanya, nagpakita na ang kanyang internal energy at energy field ng mga senyales ng isang rebound. Sa ganitong punto ng pagbobottleneck, ang mga senyales na ito ay maaari nang nagpapahiwatig ng isang nakamamatay na krisis sa lakas sa cultivator na naapektuhan nito. Maaari itong magresulta sa isang psychotic break o sa pagkamatay kung hindi pa pala rin si Daryl sa mga sandaling ito. Sinabayan pa ito ng mga pag-atake ni Zhang Ju na kinakailangan niyang salagin. Wala nang masasama pa sa sitwasyong ito. Bang! At sa wakas ay nakakuha na rin ng pagkakataon si Zhang Ju na tamaan ang likuran ni Daryl. Napaabante ang katawan ni Daryl bago tuluyang mahulog sa kalangitan. Walang tigil na lumabas ang sariwang dugo sa kanyang bibig bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Daryl Darby! Singhal ni Zhang Ju habang kumikislap ang mapanganib nitong mga mata. Mamamatay ka ngayong araw kaya huwag ka nang magpumiglas. Tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Tanggapin ang aking kapalaran. Pinunasan ni Daryl ang dugo sa gilid ng kanyang bibig bago nagmamalaking tumayo bilang sagot sa mga sinabi ni Zhang Ju, na mula ng husto sa mga sandaling ito ang determinado niyang mga mata. Hindi kailanman ako yumuko sa aking kapalaran sa buong buhay na mayroon ako sa mundong ito. Halika rito kung gusto mo talaga akong patayin. Habang isinisigaw ang mga salitang iyon, ikinaway ni Daryl ang kanyang mga kamay bago lumabas ang isang gintong ilaw at magpakita ang isang gintong tower sa kanyang harapan. Ito ay walang iba kundi ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Dito na lumabas ang daan-daang mga mandirigma na kinabibilangan ni Bradley Young, Yuan Tiangang, at Red Eye Warrior na sumunod sa ilalim ng kanilang master na si Daryl. Roar! Kasabay nitong pinaikot ni Daryl ang kanyang wrist bago lumabas ang isang kulay puting apoy na parabang nagpabalik-balik na umiikot sa ere, at sa huli ay gumawa ito ng isang hugis na kagaya ng isang lotus na bulaklak. Agad na umangat ang temperatura sa kanilang paligid habang nababalot ng nakasisilaw na liwanag ang buong area sa tabi ng burol. Ito ay walang iba kundi ang White Lily Cold Flame. Napagdesisyonan na ni Daryl na ibigay ang lahat ng anyang makakaya. Malapit na siyang tumawid sa Heaven Ascension kaninang umaga nang bigla siyang tambangan ni Zhang Ju, napipinto na siyang makaranas ng isang psychotic break nang dahil sa ginawa nito sa kanya. Kinakailangan niyan gawin ang lahat ng kanyang natutunan para magkaroon ng tiyansang malampasan ito. Ang White Lily Cold Flame. Habang nagugulat sa tindi ng init, namutla ng husto ang mukha ni Zhang Ju. Ang White Lily Cold Flame ay ang pinakamalakas na mahiwagang apoy sa buong mundo. Hindi ito mapapatay ng kahit na sino at may kakayahan din itong sinugin ang anumang bagay na madadampian nito.
Agad na umiwas papunta sa isang gilid ang nagulat na si Zhang Ju nang makita niya ang apoy hanggang sa makalayo ang kanyang katawan ng ilang milimeter mula sa apoy ni Daryl. Kasabay nito ang pagpaligid ng nina Bradley Young at ng iba pang mandirigma sa paligid ni Zhang Ju. Gumawa ang mga ito ng isang masikip na bilog. Phew! Nakahinga na rin si Daryl ng maluwag habang sumasandal sa isang puno para panatilihing nakatayo ang kanyang sarili. Pansamantala na niyang nakontrol si Zhang Ju kaya hindi ito magdudulot ng anumang pinsala sa kanya sa mga sandaling ito, pero malinaw pa rin niyang naramdaman ang paglakad ng kaguluhang nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Matapos mapaligiran ni Bradley Young at ng iba pa nilang mga kasama, nahirapan ng husto si Zhang Ju na makawala sa mga ito, dito na namula ng husto ang kanyang mukha nang dahil sa sobrang inis. Nalagay si Zhang Ju sa isang posisyon na kung saan ay napilitan siyang depensahan ang kanyang sarili nang hindi nabibigyan ng anumang pinsala ang katawan ng kanyang mga kalaban. Dumagdag pa sina Bradley Young, Yuan Qiangang at iba pa sa daan-daang mga mandirigma na umaatake sa kanya. Maging si Yang Jian ay walang sapat na lakas para labanan ang mga ito noong ilabas sila ni Daryl sa Mid-City. At higit sa lahat ay walang panama ang lakas ni Zhang Ju kay Yang Jian, kaya mabilis siyang napigilan ng mga ito. Gonggong! Walang tigil na dinepensahan ni Zhang Ju ang kanyang sarili, at kasalukuyang wala nang naiisip na paraan para makatakas sa mga mandirigmang umaatake sa kanya. Lumingon siya na sa paligid at nakita ang nag-iisip na si Gonggong na nakatayo sa isang lugar na hindi kalayuan mula sa kanya. Kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na sumigaw ng, kunin mo na ang pagkakataong ito, kasalukuyan pa ring naapektuhan si Daryl sa mga nalanghap niyang bone breaker pills. Hindi nito mapipigilan ang kanyang internal energy ng matagal na panahon, kaya kinakailangan mo na siyang patayin ngayon din. Hindi na tayo magkakaroon pa ng pagkakataong kagaya nito kahit na kailan sa sandaling hindi natin siya mapatay sa mga sandaling ito. Ako, napaabante si Gonggong na parabang may taong biglang tumulak sa kanyang likuran. Napakagat na lang siya ng husto sa kanyang labi, mas nahirapan pa itong magsalita ngayon kaysa noong kanina. Ngayong sugatan na si Daryl ay madali na lang niya itong mapapatay. Pero hindi niya pa rin magawang patayin ang sinumang walang kalaban-laban na cultivator matapos nitong manghina mula sa anumang paraan. Nafu-frustrate na sumigaw si Zhang Ju nang makita niya na nagdadalawang isip si Gonggong, huwag mo nang patagalin pa ang bagay na ito Gonggong. Nakalimutan mo na ba ang sinabi sa iyo ng kamahalan noong umalis ka sa Royal City? Suswayin mo ba ang kanyang utos? Pagtataksilan mo ba ang iyong kamahalan? Dalian mo na habang nasa akin pa ang atensyon ng mga tauhan ni Daryl. Hindi na sila makakapag-react sa sandaling gawin mo ito sa mga sandaling ito. Ngayon nagsisigaw si Zhang Ju hanggang sa magkulay asul ang kanyang mukha. Tama nga ang mga sinabi ni Zhang Ju. Buong lakas siyang inaatake ni Bradley Young, Yuan Qiangang at ng iba pang mga tauhan ni Daryl habang nakatayo naman si Gonggong sa tabi ng walang proteksyong si Daryl. Siguradong mamamatay si Daryl sa sandaling atakihin ito ni Gonggong. Nagdilim ang mukha ni Daryl nang mapakinggan niya ang walang tigil na pagsigaw ni Zhang Ju. Wala talagang katapusan ang kasamaang nakatanim sa puso nito, nagawa pa niyang magkaroon ng lakas ng loob para ipagawa sa iba ang kasamaang pinaplano niya. Nagawa niyang buhayin si Gonggong kagabi. At para sa isang ma-pride na babaeng katulad nito, hindi niya magagawang mabuhay ng mapayapa sa sandaling i-take advantage nito ang kanyang panghihina. Dito na tiningnan ni Daryl si Gonggong mula ulo hanggang paa. Siguradong hindi na makakapag-react pa sa tamang oras sina Bradley Young at ang iba pa niyang mga kasama sa sandaling mapagdesisyonan ni Gonggong na patayin siya. Ito na ang magiging katapusan ng maiksi niyang buhay. Huminga ng malalim si Gonggong na parabang hinahanda ang kanyang sarili. Dito na niya tiningnan ang nangungwestyong mga mata ni Daryl habang nakakaramdam ng komplikadong mga emosyon sa kanyang dibdib at sinasabi na, Daryl, patawarin mo ako. Bago pa man makapag-react si Daryl ay agad ng pumosisyon para sa isang pag-atake ang mga palad ni Gonggong. Kumalat na rin ang kanyang internal energy sa paligid habang patuloy na lumalala ang kanyang sitwasyon, wala na siyang alam na kahit anong paraan para maiwasan ang pag-ataking iyon. Agad na dumilim ang pagligid habang bumabagsak ang dumadaing na si Daryl bago ito tuluyang mahulog sa isang bangin. Masyadong malalim ang bangin kung saan nahulog si Daryl. Nasa ilang daang metro lang ang taas ng bangin na ito mula sa ilog na may malakas na agos sa ibaba. Splash!
Bumagsak ang walang malay na si Daryl sa ilog at agad na dinala ng agos paalis sa kanilang mga paningin. Patawarin mo ako, Daryl, patawarin mo ako. Kinagat ni Gonggong ang kanyang mga labi hanggang sa magpasa ang mga ito habang pinapanood ang pagkawala ng imahe ni Daryl sa ilog. Dito na tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ko ginamit ang aking internal energy para sa pag-ataking ginawa ko ngayon. Ginawa ko ito para ipakita kay Xiangju na pinatay ko talaga si Daryl. Isip ni Gonggong. Pero agad pa rin siyang nakonsensya matapos niyang itapon si Daryl sa ilog nang hindi iniisip kung makakaligtas ba ito roon o hindi. Nang malagay sa panganib ang buhay ni Daryl, agad na ginamit ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ang isa sa walang katulad nitong mga feature. Nagawa nitong pawalain sa ere ang imahe ni na Bradley Young at ng iba and ilang mga kasama na pumaligid kay Xiangju at pabalikin ang mga ito sa pagoda. Agad namang sumunod ang White Lily Cold Flame na nagliyab sa paligid at dahan-dahang humina hanggang sa tuluyan na itong mamatay at mawala sa paningin ng dalawa. Hahaha! Malademonyong tumawa naman si Xiangju sa kalangitan. Agad na sumigla ng husto ang kanyang katawan kahit na napagod siya ng husto sa pag-ataking ginawa ng mga kasama ni Daryl kanina matapos nitong makita ang pagkahulog ni Daryl sa malalim na bangin bago ito tuluyang tangayin ng malakas na agos ng ilog sa ilalim. Dito na siya tumingin at tumango sa kasama niyang si Gonggong. Hindi nga nagkamali sa iyo ang kamahalan. Magaling ang ginawa mo, Madam Gonggong. Nasa ilalim na ng impluensyang binibigay ng bone breaker pill si Daryl kaya siguradong papunta na ito sa isang psychotic break. At sa pag-ataking ginawa mo sa kanya, bago siya tuluyang mahulog sa bangin na ito, sigurado na ako sa aking sarili na wala na siyang tsansa pang mabuhay. Nagpatuloy sa kanyang pagsasalita ang nagre-relax na si Xiangju, siguradong matutuwa ng husto ang kamahalan sa sandaling malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Daryl Darby. Halika na, makakabalik na tayo ng may natapos na mission report sa kamahalan ngayong araw. Sige. Sagot ni Gonggong habang sinusundan ang pagangat ni Xiangju sa ere bago lumipad papunta sa North Moana. Hindi makikitaan ng kahit kaunting bakas ng tuwa ang kanyang mukha sa mga sandaling ito. Habang lumulutang ang kanyang katawan sa ere, muling tumingin sa kanyang likuran si Gonggong para huling silayan ang ilog sa kanilang ilalim at isipin sa kanyang sarili na, ayaw talaga kitang patayin, Daryl Darby. Ang pagpipigil na ginawa ko sa pag-atake kong iyon ang pinakamagandang magagawa ko para sa iyo. Ikaw na ang bahala ngayon sa iyong sarili. Samantala, sa kabilang dako ng karagatan, parang nare-relax na gumawa ng isang formation ang higit sa 1,000 mga barko sa gitna ng dagat. Makikita sa deck ng pinakamalaking barko ang 3 tao na tumatayo ng tahimik sa kanilang mga pwesto habang nakatingin sa malayong bahagi ng malawak na karagatan. Sila ay walang iba kundi sina Ambrose, Ira at Hidden Dragon na tumayong leader ng Blood Shark Pirates. 2 araw na ang nakalilipas mula noong maglakbay kasama ng mga crew ni Hidden Dragon ang 2 magkapatid para hanapin si Donoghu Dixon sa mga kilalang bahagi ng malawak na karagatan gaya ng Island of Peach Blossom at Icefire Island. Kasalukuyan na sila ngayong papalapit sa hangganan ng Ruined Sea. Ang Ruined Sea ay isa sa pinakamisteryoso at pinakamapanganib na karagatan sa lahat, nakatago ang bahagi ng dagat na ito sa pinakadulong bahagi ng mundo. Tumingin sa malayo si Ambrose habang napapapigil hininga ng dahil sa tanawin na kanyang nakikita. Makikita sa ilang milyang layo mula sa kanila ang mga islang nakakalat sa paligid kasama ng ilang mga bato na may kakaibang mga itsura. Paminsan-minsang naglalabas ng apoy ang mga isla habang pumapaligid sa mga ito ang napakaraming mga higanteng whirlpool na may ilang daang metrong lapad. Umikot ang mga ito sa bilis na halos hindi na magagawa pang makita ng mga ordinaryong mata na ginagamit ng tao, agad nitong nilulunok ang anumang bagay na mapapadpad sa paligid nito. Ilang araw na ang nakalilipas mula noong huli nating nakita si Dixon. Magagawa niya kayang magtago sa lugar na ito? Hindi maiwasang itanong ng natatakot sa mga higanteng whirlpool na si Ira. Wala na siyang mapupuntahan pa maliban sa lugar na ito. Nakasisiguro namang tumango rito si Hidden Dragon. Nagawa na nilang halughugin ang buong karagatan nitong mga nakaraang araw. Nagawa na nilang mapuntahan ang lahat maliban sa Ruined Sea pero hindi pa rin nila nahahanap ang tumakas na si Dixon. Dito na agad nagpaliwanag si Hidden Dragon, mukhang naalarma nang bahagya ang kanyang mukha habang sinasabi na, ito ang Ruined Sea.
Mayroong isang alamat na nagsasabing mayroon daw isang sinaunang lihim ang nakatago sa ilalim karagatang ito. Pero masyadong naging mapanganib ang pagpunta roon dahil sa dami ng mga whirlpool na nakakalat sa paligid. Isang pagkakamali lang ang kinakailangan nating gawin para mahigop ng isa sa mga bagay na yan na siguradong ikamamatay ng kahit na sino, gaano man ito kalakas. Pero mayroong usap-usapan na mayroon daw isang mapang tinatawag na Bottomless Valley Sea Map. Ito lang ang tanging daan para makapaglakbay ang isang tao sa loobang bahagi ng Ruins Sea papunta sa lihim na itinatago nito sa sandaling sundin nito ang mga nakasulat sa mapa. Sayang lang dahil isa lang itong usap-usapan, wala pang kahit na sino ang nakakakita sa mapang ito sa totoong buhay. Ang Bottomless Valley Sea Map. Interesadong kumislap ang mga mata ni Ambrose nang marinig niya ang pangalang ito. Hindi ba't ito ang mapa na nakuha niya kay Watson Tucker? Nagpalitan ng tingin sina Ambrose at Ira bago kunin ang mapa. Naging confident na sila na isang mabuting tao si Hidden Dragon matapos nila itong makasama ng ilang araw kaya hindi na nila kailangan pang itago ang mapa mula rito. Splash! Nang biglang naging abnormal ang tunog ng tubig sa hindi kalayo ang bahagi ng dagat mula sa kanilang mga sinasakyang barko. Tingnan ninyo, mayroong tao roon. Sigaw ng isa sa mga pirata. Dito na biglang napatingin ang tatlo sa mga pirata, hanggang sa mapatingin na ang lahat sa direksyong pinagmumulan ng kakaibang tunog. Isang tingin lang ang kanyang ginawa nang biglang mapasara sa galit at pagkasabik ang mga kamao ni Ambrose. Isang lalaki ang makikitang nakatayo sa likuran ng isang higanteng pating, mahigpit nitong hinawakan ang palikpik sa likuran nito. Mukhang mayroon itong hinahabol na isang bagay. Makikitang nakasuot ng pangmongheng robe si Donoghue, habang ipinapakita ang arogante nitong mukha. Mabilis namang lumangoy sa tubig ang nilalang na kanyang hinahabol. Nagmukha itong isang isda pero agad na napanganga ang lahat nang makita nila kung ano talaga ito. Isa pala itong babae na mayroong edad na hindi lalampas sa 17 years old, mayroon itong mahaba at asul na buhok at magandang hubog ng katawan. Makikitang nakasuot ito ng isang bagay na hindi makikita ng kahit na sino sa mundong ito, binubuo ito ng napakaraming mga palikpik na tinahi ng maingat sa isa't isa. Ito ang nagbigay sa lahat ng impresyon na isa itong isda. Isang sea maki. Titig ng natutulala at namamanghang si Hidden Dragon sa babae, sino nang aba ang mag-aakala na? Totoo nga talaga ang mga alamat na bumabalot sa Ruins Sea, mayroon talagang mga sea makis dito. Dito na natigilan ang lahat sa kanilang kinatatayuan, hindi na rin sila makapagsalita ng kahit ano nang dahil sa kanilang nakita. Kuya Dragon. Bumalik na rin ang nagugulat na isip ni Ira sa realidad bago magtanong ng, ano po ang isang sea maki? Huminga ng malalim si Hidden Dragon bago dahan-dahang ipaliwanag na, ang isang sea maki ay kabilang sa isang angkan na nagpoprotekta sa sinaunang lihim ng Ruins Sea. Sinasabi sa mga alamat na nagmigrate ang mga ito sa Ruins Sea ilang libong taon na ang nakalilipas. Ginugugol din nila ang malaking bahagi ng kanilang mga buhay sa Ruins Sea, kaya naiiba ng husto ang kanilang kultura kaysa sa atin. Nakita mo ba ang mga suot nitong damit? Gawa ito sa kaliskis ng mga isda na nagbigay sa kanila ng itsura na parang isang isda sa malayo, ito rin ang dahilan kung bakit tinatawag silang sea maki. Nanginig sa sobrang tuwa si Hidden Dragon habang ipinapaliwanag ang bagay na yon. Hindi na umalis sa kanyang mga tainga ang mga bagay na tungkol sa sinaunang lihim ng Ruins Sea at sa mga alamat na naglalarawan nito mula noong maging isa siyang pirata. Pero hindi pa niya ito napatunayan hanggang sa mga sandaling ito. Isang sea maki ang kanyang nakita gamit ang dalawa niyang mga mata noong makarating sila sa dulo ng Ruins Sea. Ito rin ang sandali kung kailan nakita ni Dixon sina Hidden Dragon at Ambrose mula sa sinasakyan niyang pating. Agad na nagdilim ang kanyang mukha sa sobrang frustration nang makita niya ang mga ito. Ang lakas ng loob ng mga taong ito na habulin siya hanggang dito. Nahuli niya kahapon ang higanteng pating na ito sa malalim na bahagi ng karagatan. Walang kakayahan si Dixon na lumangoy pero sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay sa kanya ng skywall breaking axe, ay nagawa niyang paamuhin ang pating at gamitin ito para malayang maglakbay sa karagatan. Tumawa rito si Dixon. Sinukuan na niya ang paghabol sa babaeng sea maki, at sa halip ay bumalik siya para lokohin si Hidden Dragon at ang mga kasama nito. Oh, nandito pala ang mga walang kwentang pirata ng karagatan. Sino ba kayo sa tingin nyo para habulin ako rito?
Darating din ang araw kung saan itatapon ko kayong lahat sa malawak na karagatan para maging pakain sa mga isda, confident na sinabi ni Dixon na para bang nasa ilalim niya lang ang lahat. Hindi kailanman mapipigilan ni Hidden Dragon ang pagiksi ng kanyang pasensya, agad na nagliyab ang kanyang galit sa mga sinabing ito ni Dixon. Hinawakan niya ng maigi ang asul niyang espada bago sumigaw kay Ambrose ng, "Bata! Tulungan mo na ang batang babae na yon, dali. Ako na ang bahala sa hayop na munghin ito." Lumundag si Hidden Dragon sa ere, at agad na lumiyad papunta sa direksyon ni Dixon. "Mag-iingat ka po, Kuya Dragon." Sumisigaw na sagot ni Ambrose. At pagkatapos ay agad na itong tumalon sa tubig ng walang pag-aalinlangan para tulungan ang batang babae. Kahit na nag-iingat ng husto ang batang babae, agad pa rin itong nakahinga ng maluwag noong maramdaman niya na hindi siya sasaktan ni Ambrose. Pero nanginginig pa rin ang buong katawan ng nananatiling alerto na batang babae habang paakyat sila ni Ambrose sa deck ng barko. "Ano ang pangalan mo? Bakit ka naman hinabol ng lalaking iyan?" Mahinang tanong ni Ambrose. Mabilis na pumaligid ang lahat sa babae, mas na-curious at naaliw ang mga ito sa bata. "Oh, napakaganda naman ng isang ito." Maganda ang kanyang itsura at nagkaroon din ng makaliskis na damit na nagpakita sa payat nitong katawan. Bumagay sa asul na buhok ng bata ang makulay na kaliskis sa damit nito. Kaya parang hindi na magiging isang exaggeration ang paglalarawan sa batang ito bilang prinsesa ng mga diwata sa malawak na karagatan. Hindi na nakomportable ang pakiramdam ng batang babae habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Dito na niya pinakalma ang kanyang sarili ng ilang segundo bago tumingin kay Ambrose para magpasalamat dito. "Maraming salamat. Ako nga pala si Heather, ang prinsesa ng Sea Maki Clan. Lumabas ako para maglaro kanina pero agad akong nakita ng masamang lalaki na yon, kaya mabilis niya akong hinabol hanggang dito." Sabi ng dalaga. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.